Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, merong isang albularyo ngayon mga kaagimat na lumaki na yung ulo niya. Akala na niya siya yung pinakamagaling at mataas na. Antas hindi niya alam na deceive siya ng evil spirit, na deceive siya ng mga demonic entities. Kaya gusto kong i-share ang video na to para malaman ng mga albularyo na kung paano hindi ka ma-deceive ng evil spirit. Kasi yung mga evil spirit is pwede silang mag-act as an angel of light. Pwede silang, base sa experience ko sa panggamutan, maraming mga devil na yung itsura niya, makikita yung image ng Diyos, image ng angel, image ng relatives, image ng kapitbahay or kaibigan. So yan yung gusto kong i-share kung paano ito i-handle. Kasi ang mga kasama kong mga albularyo or mga ibang nakilala ko is hindi nila alam kung paano yan i-manage. Ang nangyari kasi dito mga kaagimat, once meron silang makita, meron silang ka-encounter na ganyan, agad-agad silang maniwala na totoo yan. Hindi nila alam na lumuluhod pa sila sa Godfather daw or sa angel or kung ano man yung itsura na makita habang gumagamot sila. Akala nila Diyos yun, yun pala isa yung diablo. Meron akong Bible verses na ibibigay para dyan. At nang sa ganun, at least matauhan yung ibang tao na naka-encounter during demonic possession or astral na meron ka makikita na mukha habang naggagamot. Usually, mag-deceive yung devil, ang Satan, na magkikita siya ng image ng Diyos, image ng angel, or image ng kapitbahay, image ng kamag-anak, image ng mga kaibigan mo, na na-deceive yung mga albularyo na to. At hindi nila alam kung paano i-handle. Kawawa yung mga kaibigan ko ng mga albularyo kasi agad-agad silang naniniwala at hindi nila alam kung paano yan i-handle. Yung iba pa nga na lumuluhod pag maganyan, no? Hindi nila alam na devil yun. What if kung devil yun? Kung tunay yun na Diyos or angel, walang problema. Pero what if devil yun? Paano mo yun i-handle? Kasi nanonood din sila ngayon eh. Nanonood sila. Pero hindi lang nila matanggap na what if devil yan. Kasi yung mindset nila close na. Hindi na sila nakikinig sa ibang tao. Akala nila sila na yung tama. So ibigay ko yung Bible verses nito. 2 Corinthians 11:14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So ito mga kaagimat. So si Satan, kaya niya mag-transform as an angel of light. Kaya niya niyang mag-transform. Kung kaya niya yan, kaya niya niyang mag-transform na relatives, mukha na yung kaibigan, mukha ng kapitbahay, o kahit na sino. Pwede ba siya gumamit ng mga pangalan na yan? Kasi nakasulat yan sa Bible at kaya niya niyang gawin. Okay mga kaagimat, isa sa nangyari kasi ngayon, meron akong kaibigan na kinulam daw. Isa sa nakita niya is image ng kaibigan, ay hindi ko alam kung sino. Pero kawawa ang tao na yon kasi napagkamalan na mangkukulam. Kasi yung devil nga, mapagkunwari, i-deceive niya tayo. So, ang nangyari mga kaagimat, yung mga albularyo na hindi alam kung paano ito handle, naniniwala na sila kung ano nakikita nila. Ang dapat gawin nito mga kaagimat is you know how to discern spirit. Discernment of spirit ang tawag dyan. Merong mga technique kung paano yan i-handle para lalabas ang tunay na anyo ng devil. Minsan naka-experience ako mga kaagimat na Diyos ang lumabas. Diyos at saka nung hinipan ko, lumabas na yung demonyo na tatlo yung sungay. Isa dito at isa dito na red siya. Pero napatay din natin mga kaagimat kasi natalo natin siya kasi gumamit tayo ng mga pangalan ng Diyos sa lahat ng Diyos at Panginoon sa lahat ng Panginoon. Yun ang nangyari mga kaagimat. Ang nangyayari nito ngayon mga kaagimat is one-sided yung ibang mga albularyo na kasama ko. Ang kanilang pinaniniwalaan na isang side lang.
no? Hindi katulad ng judge, mga abogado, yung mga nasa lupon sa barangay na pinaniniwalaan ng dalawang panig. Nakikinig sila dito, nakikinig din sila dito. Pero yung mga, hindi ko naman kini-question yung educational attainment nila. Pero ang tamang gawin pag ganyan, mga kagimat, kung maka-encounter kayo, makikinig kayo sa side niya, makikinig din kayo sa kabilang side para malalaman ninyo kung ano yung totoo at ma-analyze nyo yan kung ano yung dapat gawin para hindi kayo magkakasala sa isa. Kasi kung ito lang yung pinaniniwalaan ninyo, kahit hindi sa panggamutan, sa aktual na problema sa buhay, may nag-aaway, kung isa lang yung pinapanigan mo or nakikinig ka sa isa, tapos ano yung narinig mo, yun na yung tama, sinisiraan mo na to. Hindi yung tama, mga kaagimat. At yung devil ngayon, mga kaagimat, gumagawa siya ng way, gumagawa na siya ng paraan na ma-deceive tayo lahat para mag-away-away ang mga albularyo, mag-away-away ang mga manggagamot, mag-away-away yung mga kaibigan. So, nagkukunwari siya ng ibang anyo para maniwala yung iba, masama pala to, masama pala to. So, para ma-distract or it create chaos, mag-away-away lahat. So, ang devil is very deceiving. Meron akong Bible verses para nito, mga kaagimat, para makita nyo kung gaano katotoo yung sinasabi ko. 1 John 4:1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Dito, mga kaagimat, ang mensahe na to ay huwag kang maniwala sa lahat ng mga spiritus, lalo na sa mga pasyente na nasa niban. Kasi hindi yan sila pure. Bakit nga sila nagkasala? Bakit sila nasa niban? Merong kulang sa kanila. So huwag kang basa-basang maniwala. Paano kung hindi yan totoo? Na-deceive ka na. Ayun, mga kagimat, yung albularyo na sinasabi ko is marang lumaki na yung ulo niya, parang proud siya na nakadali siya ng mangkukulam kuno. Hindi niya alam na na-deceive siya at hindi niya matanggap na na-deceive siya. Akala niya is yung kasama natin or ewan ko or ako or sinong kaaway niya. Pero yung the way siya magsalita, mag-post sa Facebook is parang feeling niya sa sarili niya, napakalakas niya, napakalupit niya, mataas siya na uri. Wala na makatalo sa kanya, nanghahamon siya ng kahit na sino. Ang Diyos, mga kagimat, is hindi niya yan gusto. Ang gusto ng Diyos is humble tayo. Meron akong Bible verses para dito. Once na humble ka, yung Diyos, magugustuhan ka. Pero once na tingin mo sa sarili ko, ang lakas-lakas mo, overbearing ka, overconfident ka na, mayabang ka na, akala mo sa sarili mo, magaling ka na albularyo ka lang, hindi ka abogado, hindi ka engineer, hindi ka ano. Ang albularyo is dapat mapagkumbaba, mapagmahal, humble. Ganyan, mga kagimat, kasi hiram lang to lahat ng abilidad natin sa Diyos. At anytime, pwede itong kunin. Okay? Huwag masyadong mayabang. Be humble and never think that you are better than anyone else. For dust you are, and unto dust you shall return. Genesis 3:19. So ito, mga kaagimat, dapat hindi tayo mayabang. Humble lang, hindi mayabang. Huwag mo isipin na mas malakas ka na uri sa iba. Kasi galing tayo sa lupa at mamatay tayo, babalik sa lupa. Kung totoo yung sinasabi nila, mga kaagimat, kung totoo na edi sana patay na yung kasama natin na manggagamot. Kasi makumbatero silang lahat. So challenge ko na gilitan or patayin para makita or magkaalaman. Kasi kung hindi, baka nagkamali kayo. Baka na deceive or nalinlang kayo ng demonyo. Paano nyo i-handle kung linlang ito? Anong dapat gawin kung nalinlang kayo? Hindi yan alam sa mga kaibigan na itong albularyo. Hindi pa nila yan alam. Sa nakita ko, hindi pa yan nila alam kung paano i-manage, kung malinlang sila. Kasi what they see, anong na-encounter nila, yun ang totoo. Which is wrong. At nakasulat yan sa Biblia, mga kaagimat. Leviticus 19:31. Do not turn to mediums or seek out spirits,
for you will be defiled by them. I am the Lord your God. So ito yung sabi ng Diyos, mga kagimat. Huwag basta-bastang maniwala sa mga ganyan. Kasi pwede kang malinlang. Yung kaibigan ko na albularyo, mga kagimat, akala niya malakas na talaga siya at alam na niya lahat. At yung the way siya mag-post sa Facebook, sarili na niya, parang hindi na niya gumagamit ng name ng Diyos. Base sa nakikita ko, I think kailangan na niyang bumalik sa basic. Or tayong lahat, back to basic. Kailangan tayong manalamin sa sarili natin. Baka toxic na tayo. Kailangan nating manalamin, tingnan yung sarili natin or tingnan natin yung mga post natin na tama na ba to? Or baka naging mukha na akong mayabang sa mga post ko sa social media. Parang mukhang mayabang na ako dito. Kailangan mong i-reflect yung sarili mo na baka toxic ka na sa iba. Or naninira ka na ng kapwa mo. Or naging mukha ka ng mayabang. Diba? Kailangan mong i-review yung sarili mo, manalamin ka, at i-analyze mo na huwag kang one-sided at basta-basta maniwala. Kasi paano kung devil yung nagpakita ng information sa iyo at na-deceive ka? Paano mo yan i-handle? So yan ang isipin mo. Huwag action ka agad without thinking. The devil. He was a murderer from the beginning. He does not stand in truth. There is no truth in him. He is a liar and the father of lies. John 8:44. Kahit yung ibang mga nasaniban, mga kaagimat, o devil or mangkukulam, pwede silang magsinungaling, lalo na gabay nila demonyo. Tapos yung albularyo na to, para na kung sino, mga kagimat, nang hahamon na. Mga hamon na, alam mo, sa rules kasi sa mga psychic or sa mga ganito, hindi maganda maghamon. Kasi para ka kung sino, basta-basta na maghahamon. Parang dating dyan, mayabang ka na, malaki na yung ulo mo. Hindi dapat ganyan. Kasi ang turo ni Jesus is humble. At least matutunan ninyo na dapat mapagkumbaba tayo. Magmahalan. Kasi yung devil, hindi mo alam na dinideceive ka na. Makakreate ka ng away o gulo. Pinopersonal mo ng problema ng iba. Makakreate na ng gulo. At ang buong pakana niyan is ang devil. Dinideceive ka. Mabulagan ka na ng devil. Pinagtatawanan ka na niyan. At ang gusto niya, mag-away-away tayong lahat. Para magkagulo tayo at hindi mapag-isa. Para mananalo sila. So, wag kang magpabaya, bro. Wag kang magpabaya. Isa sa mga teknik ko kaagimat, yung tao na yun, nagpaano lang, kung sa Bisaya pa nagpasakay or kumukuha ako ng information niya sa mga post niya. Ano bang ugat nito? Ano bang problema nito? Si palaging nagdig ako ng mga information. At na-discover ko is meron palang kaming circle of friends, ako or I don't know kung sino sa mga kaibigan na na-deceive siya, na nakita niya habang naggagamot base sa enlighten or sa analysis or sa information na nakita ko galing sa kanya is habang nagagamot siya, meron silang nakita or na-deceive sila ng devil, mukha ng ibang tao. Kasi ang devil, magmukha siya ng Diyos, angel, kapitbahay, relatives, or kaibigan. Magmukha siya doon. At saka, naniwala sila doon. So, sa akin kasi, maraming beses na ako naka-encounter ng ganyan. So, meron akong pamamaraan para makakita ang tunay na itsura kung sinong naggambala. What if na-deceive ka? Anong dapat mong gawin? So, yun ang kailangan nilang malaman. Para hindi tayo ma-deceive ng devil, mga kagimat, kailangan tayong mapagkumbaba. Humble, mga kagimat, is very important character. Na once kasi dumating na sa isip natin ang pagiging mayabang, feeling mo malakas ka na, lumaki na yung utak mo kasi feeling mo ang galing-galing mo na, marami ka nang nagamot. Yung iba hindi naman.
pumunta pa nga sa ibang albularyo. So, kung feeling mo mataas ka na nauri, yun na, doon na yung ano mo, maging overbearing or maging mayabang. Hindi mo alam kasi hindi mo na-review yung mga post or yung sarili, hindi ka na nag-reflect. Nagmukha ka ng mayabang at saka nawala na yung humble na gusto ng Diyos. Ang emotion kasi ng mayabang, mga kagimat, is yan yung gustong i-drive ng devil papunta ka dyan kasi para maging masama ka. Yan yung way na manlait ka ng iba, nanlait ka na, nanakit ka na yung mga words mo, hindi na mabuti. So yan, isa yan sa reason or i-drive ka unti-unti ng evil spirit, kung isa yan sa mga atake nila. Kasi always ka nanghahamon, so isa yan sa paraan ng pag-atake nila. Beware kung isa kang albularyo kasi yung devil nag-aabang sa'yo, gumagawa ng kahit na anong atake. Masira ka lang, masirain yung kaibigan nyo, pagsama nyo, sirain yung mindset mo or any attack na mawala yung mga pagsasama or samahan. Kasi yan yung gusto ng devil. Kakaiba sa Jesus, 'di ba? Ang Jesus, naturo niya, teaching niya yung love, patient, humble. Yan yung gusto ni Jesus. Hindi yung mayabang, naghahanap ng gulo, naghahamon. Hindi ganyan. Kasi yan ang style ng demon or mga devil. So beware sa pamaran kasi baka na-drive ka na ng evil spirit. Yung atake ng devil is hindi puro pasakit, hindi puro mga ganyan. Meron siyang mga attack na mga kakaiba na hindi mo namalaya, nagiging masama ka ng tao. So beware tayo niyan, mga kaagimat. Ayaw pa, kaagimat, na meron kayong natutunan sa video na to. Please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.